So hello, no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao no, na kumpiyansa talaga sa kanilang mga sarili no, na alam daw nila yung patutunguhan la after mamatay. Kasi nga dahil or kumbaga inaasahan or umaasa sila dahil nga sa mga kabutihan nilang nagawa dito sa mundong ito, no. Umaasa sila na ang tao ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong or ano pa man no, na nagiging mabuti sila or hindi sila gumagawa ng krimen patungkol dito sa mundong ito or dito sa mundong ito, no. Lagi nating iisipin no, na ang kamatayan ay lahat, ang kamatayan talaga ay sa lahat talaga yan pupunta or mangyayari talaga sa atin yan lahat, no? Walang pinipili niyan, bata, matanda or binata or kahit sinaman or ano mang edad or estado ka na buhay, no? So gusto kong malaman nyo no, na kung ang dito sa kasulatan sinabi dito, di ba, kung ang taong matuwid, no, mga pastor, mga evangelist, mga missionaries or mga taong naglilingkod sa Panginoon ay hirap nga no, na makapasok sa kaharian ng Diyos, ano pa kaya ang mangyayari or ano kaya ang mangyayari doon sa mga tao na umaasa sa kanilang mabuting gawa, na hindi naman inalay ang sarili or buong puso sa pananampalataya at pananalig sa kanila doon sa ating Panginoong Jesucristo. Anong mangyayari doon sa mga tao na inaakala nila na pagkamatay nila alam na nila o kumbaga papatungo na sila sa langit kasi nga mabuti sila, no, wala silang ginawang krimen, nagiging mabait sila sa mundong ito. Anong sinasabi dito ni Santiago, ni Apostol Santiago, di ba? Ang katawan ng isang tao ay patay talaga yan pag walang kaluluwa. At ang kaluluwa rin is wala ring silbi kung wala rin ang katawan. So kailangan yung dalawa na yan is magsama. Ganyan ang mangyayari. Ganyan ang sistema, no. Kaya wag kayong masyadong kampante kasi sinabi kasi ng ating Panginoon Jesucristo, not everyone who calls to me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. Ayon nga doon sa sinasabi no, na kaya nga ang tao ay nagiging matuwid sa pananampalataya nila sa Panginoon, na sa ating Panginoon Jesucristo, hindi sa mga mabuting gawa. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo ba, walk by faith, not by sight. Kung ikaw umaasa ka sa mga mabuti mong gawa dito sa mundong ito, na bibigay ka ng tulong at o ano pa man no, na gawa sa ngalan na mabuting gawa or mga gawa, yan ay makonsidera natin by faith o by sight. Yan ay by sight. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, di ba, walk by faith, not by sight. Not by sight. Yung hindi ka aasa sa mga bagay na nakikita mo, sa mga bagay na nagagawa mo, kundi walk by faith. Ang lahat ng tao, ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, siya ang mananatili sa akin, ako ay mananatili sa kanya, at kahit saan ako ay andoon siya. Yan ang gagawin natin. Yan ang ano natin. Kung ikaw mahigpit yung pananampalataya at pananalig mo sa ating Panginoon Jesucristo, maganda yun. Makakaasa ka sa buhay mo kasi nga sinabi dito sa kasulatan, magtiwala ka or sumasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maligtas ka, ikaw at ang buo mong pamilya. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa sulat ng Buhat or Acts. No, so mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesucristo ng buong puso at hindi tayo aasa dahil lamang mabuti tayo, mabait tayo, hindi tayo gumagawa ng krimen, kasi ayon nga at klaro doon sa kasulatan sinabi na ang tao nagiging matuwid sa pananampalataya nila sa ating Panginoon Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang tao ay hindi magiging mapagmataas sa kanyang sarili, no? Hindi siya mapagmataas sa kanyang sarili na mabait ako, wala akong ginagawang mali, wala akong ginagawang krimen, naging matulungin ako sa kapwa ko. Lagi mo pa rin babantayan ang salita ng Panginoon. Paano kung ganito? Nagbibigay ka nga ng tulong or nagiging matulungin ka sa iyong kapwa, paano kung yung pagbibigay mo ng tulong is for the sake of fame, kasikatan lang pala, para lang supurihin ka sa mga tao, makita ka sa mga tao na mabuti ka o ganito ganyan? Anong mangyayari sa iyo? Tingin mo ba magiging matuwid ka sa paningin ng Panginoon? Ang sinabi dito sa sulat ng Matthew chapter 6 no, na natanggap mo na ang iyong gantimpala. So ibig sabihin natanggap mo na yung gantimpala. Pagdating ng araw nun, wala ka nang matatanggap. Yun, di ba? Yan ang ating babatayan. Kasi ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, siya na mayroon, babawasan or kukunin ang meron na sa kanya, kahit pa ang katiting na iniisip niya sa kanya, kukunin pa yun. Ano ba yun?
Kung ikaw, kahit pa kunting ngiti, babawiin yan sa iyo at papalitan ng pighati at pagnanangis doon sa impyerno. Yan ang kahulugan dyan sa impyerno. Kaya tayo ay sasampalataya sa Panginoon ng buong puso. Hindi tayo aasa sa ating mabuting gawa. Kung may mabuti tayong gawa, kailangan sinabayan natin ito ng buong pagtitiwala at pananalig sa Panginoon Kristo. Kasabay ng pagsunod natin kung ano ang utos niya dito sa kasulatan, kung ano yung kalooban niya sinulat dito sa Biblia, kung ano yung kautusan na sinabi ng ating Panginoon Kristo. Kasi sinabi ng ating Panginoon Kristo, di ba? Bakit kayo tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo na naman susundin ang inuutos ko sa inyo? So, ganun, klaro, di ba? Klaro. So, yun ang karugtong ng sinabi, not everyone calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of God. Not everyone, kundi sila lamang ng mga tao sumusunod sa kalooban ng Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, di ba klaro? Kung hindi nyo rin naman susundin ang inuutos ko sa inyo. So hindi lahat ng sumusunod or tumatawag sa Kanya na maligtas, kundi yun yung sila lang yung mga tao na sumusunod din sa kalooban ng Panginoon siya. So kaya mag-ingat po tayo. Baka yung iniisip natin ng naliwanag, kadiliman pala. Kaya ano na lang, o ano na lang kaya yung kadiliman para sa atin. So mag-ingat po tayo. Kaya lagi kong sinasabi no na intindihin, basahin natin lagi kung ano ang sinasabi sa Biblia, kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Kasi ito yung kalooban ng ating Panginoon, ito yung kautusan ng Panginoon, ito yung salita ng Diyos na dapat nating sundin. Banal ito. Kaya nga sinasabi ni Haring David doon sa Salmo, diba, na ang yung salita ay liwanag sa aking daan. Ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating daan. Ito ay magliliwanag. Paano ka lalakad sa isang madilim na daan kung wala kang liwanag? Ang tanging liwanag na ating gabay, ito salita ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw, dala mo yung inaasahan mong liwanag dahil nga inaasahan mong liwanag na mabuti mong gawa, yun, maliligaw ka. Kasi dito sa kasulatan, walang ibang sinabi na liwanag kundi ang salita ng ating Panginoon si Kristo. Jesus is the light of the world. Si Kristo ang ilaw sa mundong ito. At kung kung ang tao mananatili kay Kristo ay hindi kailanman maliliman ng kadiliman, kundi mananatili siya sa liwanag. At kung ang isang tao nananatili sa liwanag kay Kristo, siya ay makakarating sa kanyang paroroonan. Pero ang tao na umaasa sa kanyang mabuting gawa, maliligaw. Kasi ang sinabi ng ating Panginoong sa Kristo, aside from me, you are nothing. You are nothing without me, aside from me. Kung wala ako, hindi sa pamamagitan ko, you are nothing or you are useless. So yan na ang sinasabi ng ating Panginoon. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.